In today's episode is I'm going to share with you how to take care of our philodendron Paraiso Verde o paano ito alagaan. So if you're interested, just keep on watching dahil sisimulan na natin ang video na ito pagkatapos ng intro. So hello everyone, hello mga ka-jungle. For today's episode is gonna be so informative dahil nga i-share ko sa inyo ang pag-aalaga ng ating halaman na Philodendron Paraiso Verde. So familiar ba kayo sa halaman na ito? So ang halaman na Philodendron ay isang unique at rare type ng Philodendron. So variety siya ng Philodendron which is parang kaunti lamang po siya, kaya tinatawag siya na rare. So, ngayon, since madami na po ang mga collectors na nagpapalami dito, medyo nagiging uncommon at common na din po siya at mas mababa na po yung price niya sa market. Kung hindi niyo po naabutan nung dati, mahal po talaga yung mga ganitong philodendron. It range Paraiso Verde ng 100 pesos hanggang 2,000 pesos. Depende po sa kanyang laki at depende po kung kaano karami yung kanyang leaves. At ang kinaganda dito sa ating mga philodendron mga ka-jungle ay easy to take care lang naman po siya kahit siya rare type na halaman. So bago tayo magpatuloy mga ka-jungle, huwag kalimutan i-follow po ang ating Facebook page kung hindi ka pa po naka-follow and i-subscribe po ang ating YouTube channel. So yun, pag-usapan muna natin ang ating physical appearance sa halaman na ito. To physical appearance, makikita nyo naman ang halaman na ito ay sobrang ganda at medyo pahaba po yung kanyang leaves. Parang plastic butignan at kung makikita niyo mga ka-jungle, yung kanyang kulay ng dahon ay parang may splash na lemon lime. Yung kanyang dahon ay may splash na lemon lime na white na variegation tsaka green. Parang pinaghalo siya ng milk na something like that na perong lemon. Hindi ko po alam kung ano talaga yung kanyang ano. So, depende po yun kung yung mga Philodendron Paraiso Verde nyo is nakalagay po sa kanyang magandang light requirement, gaganda po yung kanyang dahon. So yung ating mga Philodendron is a type of trailing plant mga ka-jungle. So parang gumagapang po siya, pero hindi lamang parang, gumagapang talaga siya mga ka-jungle. So kailangan po na meron tayong nilalagay na kakapitan niya or nasa pader, pwede din, or nasa pole. So, depende po sa inyo. Kung gusto nyo naman, ganito lang, kasi gusto ko parang ganito lang, walang pole, ay pwedeng-pwede din para ma-display ninyo sa loob ng inyong bahay. So, since ang ating mga philodendron ay 5 months na sa atin at naalagaan ko na po ito at napalaki at naparami ko na din po ito. So, isi-share ko sa inyo ang care tips dito, ang pag-aalaga dito, at pag-maintain ng kanyang magandang dahon kasi hindi masyadong madali ang pag-maintain ng kanyang dahon. Although, mabilis lang naman siya tumubo and then, although madali din siyang alagaan, pero yung dahon, yung pag-maintain ng magandang dahon is parang, ano siya, kailangan talaga siya na i-maintain, which is kailangan ng light requirement. So when it comes to the light requirement, ang gustong-gusto ng mga Philodendron Paraiso Verde ay shady light lang. Yung nasa ilalim ng puno, parang shady light lang at morning sunlight. So bakit gusto nila yung morning sunlight? Para din ma-maintain ang kanilang mga dahon na mag-glow up sila. Wow, glow up talaga. So, katulad dito na napakagandang philodendron natin, bagong bukas na dahon, tsaka ito. So, yon, morning sunlight is better. Tapos, wag lamang po ilagay sa full sun kasi masusunog talaga ang kanyang dahon. Since yung mga philodendron naman, karamihan sa atin alam na tong pag-aalaga ng ating mga houseplant, hindi po siya full sun. Hindi naman po siya na outdoor plant, which is this is a indoor plant lang naman. So when it comes to the water requirement o ang pagdidilig naman ng ating mga houseplant na very cute lang na philodendron ay simpleng-simple lang para lang din tayo nagdidilig ng mga simpleng halaman din. So since this is a rare plant, huwag kayong mabahala at huwag kayong mag-alala kung
Kasi rare plant ito, dapat masinop tayo sa pagdidilig. Wow, masinop talaga. But this one is a very easy to take care when it comes to water requirements. Hindi po siya maarte ng water. Kahit anong po, mapanawasa, tubig puso po, pwede po itong halaman na ito. Ang maganda pa dito ay kinakailangan po niya i-spray tuwing umaga. So, yung ating mga philodendron, when it comes to water naman, ang pag-uusapan, dapat talaga bibigyan mo sila ng flushing sa kanilang mga dahon. Kasi nga, yung kanilang mga dahon makakapal. I mean, malalapad. So, kapag meron sila ng alikabok, kinakailangan na ini-sprayhan sila ng flushing na water, which is you can use spray o di kaya yung hose na para matanggal po yung mga alikabok, kasi kapag madami na po yung alikabok dito sa kanilang mga dahon, hindi na po sila makakuha ng enough vitamins, which is makakapagpalaki po ng ating mga philodendron. So kung itatanong nyo naman kung pwede po bang ma-overwater or ma-underwater ating mga philodendron? Overwater, pwede, pero underwater, hindi. Kasi nga, kapag na-overwater natin ito, medyo makakapag-adjust pa siya. Kasi yung mga philodendron, parang bet naman po niya yung matubig, yung parang basa, yung kanilang mga yung kanilang mga mixture ng soil. Pero kapag ma-underwater naman po siya, parang dry na dry, hindi natin ma-recover yung kanyang mga dahon. Kasi pag mag-dry siya, tapos mag-drop down yung kanyang mga dahon, ay yun, hindi natin mababalik yung ganda ng kanilang mga dahon, lalo na yung mga bagong sibol na dahon. So, be mindful lang in taking care of atong mga philodendron kung gusto mo po siyang mapalaki. So, when it comes to the fertilizer, kahit hindi po kayo maglagay ng fertilizer, ako pinapabayaan ko lang naman ito kasi nga easy to take care naman po itong mga philodendron at mabilis talaga silang tumubo. At kahit walang fertilizer na nilalagay dito, pwede po. Pero kung gusto niyo naman na pwede naman po yung mga organic at mga natural fertilizer like MSG or banana peel. Yung kaso lang, na-realize ko yung banana peel, nilalanggam po siya. So, hindi po siya bagay sa mga houseplant o nandito sa loob ng bahay kasi nilalanggam po siya. So, i-explain ko po sa susunod natin mga vlog na pwede naman po yun na natural fertilizer yung ating banana peel o yung mga saging na yung balat ng saging. Pero, na-realize ko na nilalanggam yung ating mga houseplant. So, dun lamang po siya ilalagay kapag may gulayan kayo. Kasi, or mayroon kayong mga lupa na nasa labas. Kasi pag nandito sa loob ng bahay, nilalanggam talaga. So, yun, mas mabuti kung MSG or yung bitsin pwedeng ipandilig. Tsaka, yung, ang tawag nun, yung eggshells pala. Yung eggshells na nikakrak-rak, tapos nilalagay sa soil, pwede yun. So, when it comes to the soil requirement o potting mix natin, mas gusto na yung parang buhaghag na dadaloy talaga pababa yung tubig dito sa ilalim ng kanilang drainage. Kasi nga, pag ma-stuck naman, stagnant yung ating water, it caused it caused root rot o pagbulok ng kanyang organ. So, simple lang yung ating mga philodendron. You can use rice hull and then organic, what else? Coco cubes, mas gusto nila yon. Kasi nga, yung ating mga philodendron, doon nga sila tumutubo sa mga kakahuyan. So, kailangan yung kanilang mga potting mix ay may halong mga kahoy o di kayo yung parang coconut husk, yung ang tawag nun, yung rice hull na para buhaghag po yung kanyang mga soil. Kung itatanong nyo mga ka-jungle kung paano po ba palakihin yung mga dahon ng mga philodendron, yun. Ito naman, syempre, maliit pa lang ito. Ito lang yung malaki na dahon, itong mother plant. I think it's not a mother plant kasi yung isang mother plant nandoon. So, dalawa na po kasi yung na-propagate ko na parami. So, kung tinatanong nyo po yung paano magpalaki ng dahon ng mga philodendron of Paraiso Verde, so, dapat it takes time, tapos
nilalagyan po siya ng pull-off, pinapakapit po siya sa mga kahoy, yun po, lumalaki po yung mga dahon na ating mga Philodendron Paraiso Verde. Kasi kapag nakaganito lang siya, syempre, hindi siya kakapit. Tsaka walang nutrients na makukuha. So, hindi lalaki yung ating mga dahon ng Philodendron. So, depende po yun sa case-to-case basis po yun. So, when it comes to propagation o ang pagpaparami ng ating mga Philodendron, kasi nga, karamihan sa inyo gusto magparami nito kasi nga nabibenta ito. So, maganda din to for investment. Kasi pag magparami kayo nito, pwede siyang mabenta ng like, ngayon, nabibenta na siya ng 100 to 300 pesos. Depende po yung kanyang kadami ng dahon. So, pagpapadami dito ay cuttings dito sa kanyang malapit sa node at pwedeng water propagation. Mas maganda po yung water propagation mga ka-jungle dahil kapag direct to soil, medyo mabagal po yung kanyang paglaki. Meron po ako ipapakita sa inyo na so ito po yung mga ka-jungle ang nangyari sa ating direct to soil propagation. Pero meron na po siyang single leaf. Matagal at hindi ko nire-recommend na direct to soil kayo. Mas nire-recommend ko muna na ilagay muna sa water propagation bago kayo mag-direct to soil propagation. So when it comes to pest infestation, I don't have any problem na makikita dito sa mga dahon ng ating mga Philodendron. Wala pong mga insekto. Kaso lang, kapag magkameron ito, isprayan nyo lang po ng vinegar. So, yun lamang po. So, yun, shinare ko na sa inyo kung paano alagaan at mapapaganda ang inyong mga Philodendron na halaman. And I hope may natutunan kayo in this episode of how to take care of our Philodendron. So, yun, tapos na po tayo ang ating vlog and I hope may natutunan po kayo. And if you do, please don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. At i-share nyo po ang video nito para makita din ng karamihan. Yun mga ka-jungle, maraming salamat sa pagtapos ng video nito and I will see you next episode because more plant, less stress.